Okay, good morning. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano kayo magsusolve ng mga problem na may kinalaman sa triangles, specifically right triangles. Siyempre po, sa right triangle, meron tayong triangle na mayroong 90-degree angle. Ayan po ang ating right triangle. At meron po tayo sa Pythagorean theorem na formula kung saan c squared is equal to a squared plus b squared. Matagal nang pinag-aralan ito ng mga sinaunang tao, lalong-lalo na si Pythagoras. Dahil sa pag-aaral na nakita siya ng formula sa nature na kapag meron tayo sa right triangle, ito yung formula na pwedeng magpaliwanag. Okay? So, tingnan natin ang ating right triangle. Dito pa sa formula, nakikita natin na meron tayong 3 sides na naka-square. So, para sa right triangle, lagi natin tatandaan, yung pinakamahabang side, yun palagi ang tinatawag na C, dun sa ating formula. Okay po? Siya yung C, or, isa tinatawag sa kanya ay hypotenuse. At itong A and B, either dito sa dalawang side na natitira. So, in this case, gawin natin itong side A, and this one is side B. So, ano bang silbi nitong formula na to? Okay, sa pamamagitan ng formula na to, malalaman natin yung haba ng bawat sides. Halimbawa, dalawa lang ang alam nating side, pero sa pamamagitan nito, makakuha natin yung haba ng isa pang nawawalang side. Okay. Pero tignan po natin mabuti. I-derive muna natin itong formula dito. Nakikita natin na siya ay c squared. Ibig sabihin dito, hindi natin alam kung ano ang hypotenuse. Pero alam natin ang haba ng side A at saka ng side B. Pero ang ating c makikita nyo ay naka-square. So, para matanggal natin yan, ma-isolate natin na C lang ang makukuha natin, like for this one, i-square natin yung magkaparehong side of the equation. So, yung ating C squared, at saka yung A squared plus B squared, i-square natin. And since, pag nag-square tayo, magkakancel yung power niya na 2, ang may iwan ay C. And as for this side, hindi mo siya basta-basta pwedeng matanggal. Bakit? Kasi yung values ng dalawang ito ay addition. Hindi siya multiplication. So, ito yung ating magiging formula. A squared plus B squared. Okay, gamitin natin siya sa isang example. Supposing we have here a right triangle kung saan yung isang side ay 3 and yung isa pang side ay 4. So, hindi natin alam yung haba nito side na to, which is the hypotenuse. Yan, hindi natin alam. So, with this, we just simply use the values and put it inside the formula. Pero ito na mag-decide anong gagawin mong side A at side B. So in this case, C3 gawin natin kung maaaring side A at C4 ay gawin natin side B. And then from there, pasok natin yan sa formula. Okay, so ito yung ating formula ulit na na-derive para makuha lang si C. C is equal to square root of A squared plus B squared. So, gamitin natin yung formula. C is equal to the square root of A squared plus B squared. Okay. So, itong A squared natin, ano yung value niya sa problem natin? 3. Pasok natin dito si 3 and then B squared natin yan. And after that, plus, yung sa B naman, anong value? 4. Square din natin. Then after that, yan, step by step tayo. Square root. 3 squared means you multiply the number by itself 2 times. 3 times 3, we get 9. And then
4 squared means 4 times 4, or 4 is multiplied by itself twice. So 4 times 4 is equal to 16. So from there, we add them together first. C is equal to the square root of 25. And kung i-check nyo ito sa calculator, pwede rin naman. Gamitin nyo yung calculator, especially sa mga mobile phones ninyo. Hanapin nyo yung button for square root. So, type in nyo muna yung number, 25. And then, pindutin yung button ng square root. So, from there, you will get the answer. As for this one, and since mag-e-exam kayo na hindi gagamit ng calculator, as much as possible, try natin sagutan without using any calculators. So for this one, look, meron tayong value ng 25 na nakapaloob sa isang square root. So for this one, para makalabas siya, kailangan natin mahanap yung factors nitong value na to. Ano yung factors nito na pwede magbigay sa atin ng perfect square? So 25, ano yung dalawang number na pag pinag-multiply mo, magiging 25. So that's going to be 5 times 5. 5 times 5 is 25. So, ulitin natin. Skip counting. 5, 10, 15, 20, 25. 5 times 5 is 25. So, C is equal to square root of 5 squared. Again, 5 squared is the same with 25. Kasi si 5 squared, ibig sabihin lang yan, 25 is also equal to 5 multiplied by 5, or 5, we multiply the number 5 twice, so 5 squared. So, now that we have it here, ito ang ating pong square root, tatandaan palagi, although walang number na nakalagay dyan, yan ay by default, mayroon ng 2. So, by default na 2, kakancel natin. Okay, relating it with our other lessons. Di ba po, ang value ng square root, katulad dito, square root of y. Yan ay also equivalent to the value of y raised to 1/2. Di ba po? Pag naka-square, that one is also equivalent to value of 1/2. Tignan, kung ito yan, ito ay may exponent na 1 by default. So, ito pong square na ito is also equivalent to this. So, yun yung y natin, yung ating ginagamit for the square root, magiging denominator, at yung ating power, magiging numerator. Okay? So, tignan natin. So, kung yun ang magbabasihan natin, meron tayong ito po ating square root of 25. Square root of 25 is also equivalent to 25 raised to 1/2. And since it is raised to 1/2, ito po si 25, hinanap natin yung kanya perfect square. So, ang na-produce natin ay 5 squared. Pero may 1/2 tayo. So, multiplied by 1/2. So, from there, 2 times 1/2, 2 times 1/2, and ito pong ating 2, pwede natin rin siyang gawing fraction. Or kahit hindi na, pero basta, always remember, a whole number can be turned into a fraction by simply adding 1 as its denominator. So 2 times 1 will be 2, 1 times 2 is equal to 2. 2 over 2, you divide them, you will get the value of 1. So, kaya pinansel na lang natin kasi nga mag-cancel din sila doon. Ang magiging value mo na lang ay 1. So kung yan, magiging value nito ay 1, so 5 raised to 1 is also equal to just that. Okay pa? Okay. So ngayon, nakuha na natin.
So, nalaman na natin na ang value ng ating C ay 5. Lagyan na natin siya dito. So, kung mapapansin ninyo, in this right triangle, meron tayong side A na 3, side B na 4, at ang kanyang hypotenuse ay ang haba naman ay 5. Okay, let's try to use this in a different sense kung saan iba naman ang nawawala. But still using the same example para madali din masundan. Okay, so ito yung ating triangle. What if ang binigay na sa atin ay yung mismong hypotenuse at isang side? Paano natin mako-compute? So, let's have this example. Ito yung ating example. Ang binigay lang sa atin, halimbawa ay 5, at yung isang side lang din ang binigay. Is equal to 4. Ito, kunwari, hindi natin alam paano natin mako-compute. What if isa naman ang nawawala? So, ang ating hypotenuse, alam natin ang value. So, balik tayo dun sa original formula. Yung ating original formula ay C squared is equal to A squared plus B squared. Ngayon, dito po, alam natin si C, alam natin si B. Ang hindi natin alam ay yung value ni A. So, gusto natin dito sa expression na ito or sa formula na ito, ma-isolate si A para ma-solve natin. So, ang pwede natin gawin, since ito pinag-ihiwalay lang ng addition, iglipat natin itong si B doon sa kabilang side para maiwan si A sa isang side. So, itong si B, lipat natin doon. So, kung ito ay dating positive B, magiging ano na siya? Negative B squared plus C squared is equal to A squared. Ngayon, kahit pagbalik rin natin yan para mas madali, nandun sa left side yung ating hinahanap na value, okay na. It's the same. So, A squared is equal to negative B squared plus C squared. Okay, gawin pa natin mas maayos. Unahin natin yung positive. So, A squared is equal to, lipat natin si C squared sa unahan. Since nasa unahan siya, hindi mo na kailangan maglagay ng plus, automatic na natin understood na yan ay positive. And then, pasok natin si negative B squared. Okay, so from there, pwede na natin makuha yung value ng A. Pero, ang value ng A natin ay naka-square. So, in order for us to get just A, i-square root natin both sides. So, kung square root natin both sides, A squared, C squared, minus B squared, square root natin. Since nag-square tayo, makakancel yung power of 2, may iwan ng 1. A is equal to square root of C squared minus B squared. Okay, so ito na yung ating formula ngayon. Kanina, ang formula natin, hinahanap natin si hypotenuse. Pero in this case, ang nawawala yung isang side. Ang side na hinahanap natin ay si A. So let's try to solve. So in this case, ang alam lang natin ay yung haba ni hypotenuse which is 5 and yung side B which is 4. So punch in lang natin lahat ng value sa loob and then do the computation. So ito natin lagay. A is equal to the square root of C squared minus D squared. A is equal to, pasok natin yung value ni C. Ano ang value ni C? 5. Tapos yung 5 na yun, i-square natin. Minus, ano yung value ni B? 4. Lagyan natin si 4 and then square din natin. And then A is now equal to, sige, bilang na natin. 5 times 5 will be 25. Minus 4 times 4 is 16. So, i-minus natin si 25 by 16. Okay. Lalo na din sa mga nakalimot o paano mag-subtract. Line up natin by place value, 1s at saka 10s, magkakalinya, minus. Okay. 5 minus 6 cannot be. Hindi po pwede. Pero, manghihirap tayo kay 2 at si 2 magiging 1 na lang. And then, yung hiniram natin 1, magiging 10 ni 5. So, siya ay magiging 15. 15 minus 6 will be 9.
And then, 1 minus 1 will be 0. So, ang ating value ngayon ay a is equal to the square root of 9. Ngayon, ang 9 ba ay isang perfect square? Tignan natin. Ano ba ang pwedeng factors ni 9 na dalawang number, pag multiply magiging 9? So, tandaan, pag may factorization tayo, automatic natin gawin, multiply natin agad sa 1. Okay, 9 times 1 para hindi mo nagamitin naman. Okay, so ngayon, anong dalawang value pag pinag-multiply mo magiging 9? So, hindi natin pwedeng gamitin 9 times 1. Gagamitin naman natin ngayon ay 3 times 3. 3 times 3 is equal to 9. So, that means 3 times 3, 3 times 3 is also the same as 3 squared. Okay, so yung ating 9, gagawin na natin 3 squared. So, a is now equal to 3 squared. So, katulad ng explanation natin kanina, i-cancel natin yung square root and yung power, we get a is equal to 3. So, now, from this, nalaman natin na ang value ng a ay 3. Which is the same with what we have before. Nung kunwari, ang hindi natin alam ay yung C. Okay? Next, what if? Kung kanina ang nawawala natin ay si A, ngayon naman, ang mawawala si side B. Okay? So, let's have another example for that. Ito natin lagay. So, So, ito ulit yung ating A, which is equal to 3. And then yung ating hypotenuse, which is C, is equal to 5. Ngayon, ang hindi natin alam na side, kunwari, ay si side B. Yan, hindi natin alam. So, we will use again the same formula for the right angle. Ito pa rin. Okay. So, gamitin ulit natin. C squared is equal to A squared plus B squared. So, ang hinahanap natin si B. So, gusto natin yung ating formula mapalabas ang value ni B. So, i-isolate natin itong si B at the rest dun sa kabilang side. Okay. So, ano gagawin natin? Si A squared, lilipat natin dun sa kabilang side. Para maiwan dito sa side na to lang si B squared. So, gawin natin. Lipat natin. So, si A squared, dating positive, magiging negative A squared. Tapos, andun yung original na si C squared. So, maiwan na natin si A squared. Ngayon, pag ganito ang formula, hindi tayo sanay. Mas gusto natin na yung sinusolve natin na value nandoon o yung nahanap natin nandun sa left side. So, pagkalitan mo lang, palagay natin. So, that's B squared is equal to A squared plus, negative A squared plus C squared. Ngayon, ayusin pa natin. Para hindi nawawala ng positive, unahin natin yung mas positive. So, B squared is equal to C squared minus A squared. And then, since ang value natin ay B squared, gusto natin isang bilang, hindi dalawa. So, i-square natin ulit both sides. So, ito may iwanan na B is equal to square root of C squared minus A squared. So, meron na tayong bagong formula. This time, ang hinahanap natin si B. Okay. So, tingnan natin. Para mahanap natin si B, i-punch natin lahat ng value dun sa ating problem. So, for this one, C squared. Ayan. Anong value ni C? Value ni C ay 5. Lagyan natin dito 5 and then square din natin. Minus A, which is 3, square din natin. Okay. So ngayon, solve natin. Square root of the expression 5 squared minus 3 squared. So yung 5 squared, 5 times 5 is equal to 25. And then minus 3 times 3 is equal to 9. Okay. So, katulad mo kanina,
Balik-balik natin. So, 25 minus 9. Yan, nakaline up sila. 5 minus 9 cannot be. Hindi po pwede. That's why, manghihiram tayo sa katabi niya, which is 2. 2 becomes 1. And then, 5 becomes 15. So, 15 minus 9, that's going to be 6. Okay? And then, after that, 1 minus wala or 0, just bring it down. So, we get 16. So, pasok na natin. E is equal to square root of 16. So, this time, naka-square pa siya. Ngayon, hanapin natin yung factors ni 16. Si 16 ba ay isang perfect square? Check natin. So, si 16, yan, i-factor natin, 16 times 1. Ano yung dalawang number, pag pinag-multiply mo, magiging 16. Pwedeng 8 times 2. Eh kaso, gusto natin, same value. So, 8 times 2 is equal to 16. Yes, pwede. Pero hindi siya magagamit for a perfect square. Pwede natin gamitin 4 times 4. Yan. 4 times 4 is equal to 16 times 1 is 16. So ngayon, alam na natin, 4 times 4 is also equal to 4 times 4 equal to 4 raised to 2. Kasi ilang beses mo multiply si 4 sa sarili niya? 2 times. Okay. So ngayon, ang p natin ay magiging square root of 4 raised to 2 or 4 to the power of 2. And then with that, cancel natin yung ating square root and the power, leaving us with b equal to 4. So, ganoon ulit. So, ngayon, ang ating b, alam na natin, ating b, malalaman na natin is 4. So, mapapansin ninyo, ginamit natin yung same triangle to check what if yung isang side naman ang nawawala. So, I hope with this one, you can easily solve any problems using the Pythagorean theorem. C squared is equal to a squared plus b squared. But wait, there's more. Since nag-exam tayo na hindi gagamit ng calculator, at least man lang, malaman niyo paano makuha ang value ng square kung hindi perfect square yung value. Ang kukuhanin natin ay approximation, which is medyo malapit sa actual answer. Kasi nga, bawal kayo gumamit ng calculator, pero pwede nyo malaman yung approximate, yung malapit na sagot dun sa value. Especially, gagamit tayo ng square root. Okay, let me give you an example. For this one, buburuhin ko na po lahat since tapos na yan. Okay, so ngayon, tuturuan kayo ng special skill or technique. Paano nyo makakompute yung square of any value manually without using any calculators. For this one, we are trying to reach approximation. And in this case, hindi tayo gagamit ng equal sign kasi hindi exact value ang makukuha natin. Ang makukuha nating value ay near the exact value. So this time, gagamit tayo ng symbol na ganito. Okay? So, okay. So for this one, magandang tignan mo rin ang iyong skill. Paano mo ba malalaman mo na lahat ng mga perfect squares ng mga numbers? Okay. So, ganito lang kasimple. Kung gusto mong mahanap ang mga perfect squares, magsimula tayo sa number 1. Tapos yung number na yun, i-multiply mo sa sarili niya twice. So, for example, let's have this list.
of perfect squares. Okay, gawa muna tayo ng lista ng perfect squares. 1 raised to 2, the value will be 1. 1 times 1 is 1. Okay, next, 2 raised to 2, 2 times 2 is equal to 4. 3 squared, or 3 times 3 is equal to 9. Okay, kompletuhin ko na ito. 4 squared is equal to 16. 5 squared is equal to 25. 6 squared is equal to 36. 7 squared is equal to 49. 8 squared is equal to 64. 9 squared is equal to 81. 10 squared is equal to 100. And just in case kailanganin mo pa, you can go to more numbers para mas malaman mo ang mga perfect squares. For example, nandito tayo nag-stop sa 10, pwede ka mabati pa sa 11. Sige, 11 squared. 11 squared. So, ganito na. Kunyari, hindi mo na alam. In your head, you can compute it manually. So, 11 times 11. So, line up yung 1s and 10s. 1 times 1 is 1, 1 times 1 is 1, 1 times 1 is 1, 1 times 1 is 1. Bring down 1, 1 plus 1 is 2, and you get 121. If you want, you can go further. 12 squared. Ano ang maglalabas ng 12 squared? Okay. Pagkain natin ito sa 11. 12 times 12. 2 times 2 is 4, 2 times 1 is 2, 1 times 2 is 2, 1 times 1 is 1. Bring down 4, 2 plus 2 is 4, bring down 1. So we get 144. Okay. So, sir, paksa ba yan? Yes, gagamitin natin mamaya. Ganito lang po kasi ito. Okay. For example, meron tayong value. Ito, 25. Square root of 25. So, alam natin na si 25 ay isang perfect square. Ayun eh. Nandun siya sa listahan natin. Di ba? Okay. Or, yan. Okay. And then, after that, what if ang binigay or lumabas na value dun sa ating kinocompute ay ganito. Square root of 26. Si 26 ay hindi perfect square. Pero magagawa mo ng paraan para makuha yung approximate value. Ganito lang. Okay. So, isipin natin si 26. Si 26, sa mga perfect square natin, saan siya mas malapit? So, alam natin na si 26 malapit kay 25, which is 5 squared. So, pwede natin gamitin ito. Okay? So, si 26 is close to 25. Okay, gamitin na natin si 25. So, ngayon, si 26, babawas natin yung malapit na value ngayon, which is 25. Ano matitira? 1 is equal to 1. So, basically, ito ang lalabas sa ating square. 25 plus 1. Bakit? Kasi, ninanap natin na square root of 26. So, for this one, we have 25 plus 1. Okay. Gagamitin na natin ngayon. So, si 25, ilabas mo yung kanya perfect square. Paano siya nagiging perfect square? By raising 5 to square. Okay. So, gawin natin 5 square plus yung natalas natin, 1. Yung 1 na yan, ilalagay natin sa isang fraction. Yun ang gagawin natin numerator. Okay. So, ngayon, tingnan natin itong 5 square. Ang base niya ay 5. Itong base niya na 5, gagamitin natin para sa denominator. And ito, palagi mong gagawin, 2 times the
base value of 5 squared. Yun. So, 2 times 5. So, ano na ngayon magiging value natin dyan? So, si 5 squared plus 1 over 2 times 5, which is over 10. Okay. So, tapos na to. Hindi pa. Itong si 5 squared mo, alisin mo yung squared, ilabas mo na siya, 5. And then, i-add mo na itong si 1 over 10. Si 1 over 10, gagawin mo decimal value. Paano mo siya gagawing decimal value? Okay. I-divide mo yung denominator sa numerator. Okay. So, itong side na ito, i-divide natin para makuha yung decimal. So, yung divisor magiging divisor din sa labas. And then yung 1, or yung numerator, dun sa loob. Yung i-divide. Okay. So, with this one, balik tayo sa basics with decimals. Hindi natin pwedeng makuha ang hatiin ang 10 sa nag-iisa. Pero, kung yung isa, chop-chopin mo ng 10 maliliit na piraso, yung isang piraso, hahatiin mo ng 10. Makakabuo ka na ng 10 piraso. So, kaya nga, naalala ninyo, kapag may ganito, mag-a-add ka ng 0, magkakaroon ka ng decimal point. Yan. Yan. Yung 1 natin, hahatiin ng 10, magkakaroon ka ng 0. Bakit? Hindi na po siya whole number na 1. Hindi na siya isang buo. Kundi, 10 maliliit na piraso ng 1. Okay. Yan. So, ilang 10, meron ngayon yung sa 10 maliliit na piraso? Isa. 1 times 0, 0. 1 times 1, 1. 10 minus 10 is equal to 0. So, ang decimal natin na value niyan ay 0.1. Okay. So, ngayon, itong decimal value mo na to, idikit mo or i-add mo kay 5. So, 5.01. So, pag titignan mo, ito ang approximation ng value ng square root of 26. Sige, try mo sa iyong calculator. Yung sa calculator mo sa phone, usually kailangan mo siyang i-landscape mode para makita yung scientific part. Okay, ganito. Sige. Pagka ng cellphone, compute natin. Ayan. Okay. So, kailangan mo na i-punch in ang value ng 26. And then, after mong i-punch ang value ng 26, pindutin mo yung symbol na yan. Punchin mo muna yung 2 and 6. And then, after that, pindutin mo yung button na ganito ang symbol. Ay, mali. Iba pala dito. So, baliktad. Depende sa calculator or sa gamit niya, ha? Kung hindi ganyan, ganito. Unahin mo dito sa symbol na square root, tapos saka mo i-punch in sa loob yung 26. And then, press equal. Square root of 26. So, ang lumabas na value dyan ay napakahaba, di ba? Sige, tignan mo. Bibigyan kita ng mga 10 counts para gawin mo on your own. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So nakita mo, di ba? Gaano kahaba yung lumabas na value mo? Square root of 26. Ang lumabas, ito. Susubukan ko isulat lahat as much as I can. 5.0901951359. Okay. So, tingnan nyo maigi. Ito yung exact value. Pero, since hindi nga tayo pwede gumamit ng calculator sa exam, bawal magdala ng cellphone, bawal gumamit ng cellphone, or scientific calculators, pwede na lang tayong kumuha ng approximation, yung pinakamalapit. So, with the process that we did, ano lumabas? Ang lumabas ay
5.01. 5.01? 5.09. Okay. Ay, mali pala ito. Sorry. Point 1. Sorry. Kaya kalaya. Okay, 5.1. Okay. So, 5.1, tignan nyo yung actual value, 5.009. Pag ni-round off natin yan to the nearest tenths, pwedeng maging value nito after rounding off is, ano ba yung tenths? Yung 0. Ano yung matabi niya? 9. Anong rule natin? Any number from 5 to 9, i-round up natin. Dadagdagan ng 1, and then all the rest will become 0. So, pag ni-round up natin ito, magiging 5.1. So, itong 5.1 natin, malapit doon sa ating approximation. Okay? So, again, sa calculator, depende ha. Kasi symbol, unahin mo yung symbol ng square root, tapos saka yung value, or ewan ko, hindi ko alam yung itsura ng factors. Okay. So, let's have one more example. So, kunin na natin to since ginamit na natin ito kanina. Okay. Square root of 64. Is 64 a perfect square? Tingnan natin doon. Ayun, perfect square siya. So, automatic magiging sagot mo na dyan ay 8 squared. So, cancel, you get 8. Right, yan, madali na yan, perfect square. Paano naman kung hindi perfect square? Ayan. Square root of 75. Okay. Square root of 75, wala yan dito sa alam nating perfect squares. Pero saan siya mas malapit? Si 75, kanina mas malapit. Pipiliin natin si 64. Mas malapit siya kay 64. So, kung siya ang gagamitin natin, si 64, si 75, na-minus natin yung 64. And then, what we will get? 75 minus 64. 5 minus 4 is equal to 1. 7 minus 6 is equal to 11. So, we get 11. This is our remainder, 11. So, after that, si 64, gamitin natin, 8. Yan si 8. Yan yung 8 squared. Tapos, yung remainder natin na 11, lagay natin sa numerator. And then, yung base natin na 8, i-multiply natin by 2. 2 times 8. Lagyan na plus. Okay. So, base natin na 8, alisin na natin yung square, plus 11 over 2 times 8. Okay. So, itong part na ito ang computer natin kasi meron na tayong number 8 point. Okay. So, that's going to be 11 over 2 times 8 is 16. And then from this, we need to convert this to decimal. So, just divide 16 and then 11. Since we can't divide 16 by 11, hahatiin natin ulit si 11 sa tig sa 10 piraso bawat isa. So, 11 na piraso, hinati mo ng tig sa 10, ilang piraso yung mabubuo mo? Makakabuo ka ng 110 small pieces. Okay. And then from there, meron na tayong decimal point. As a reminder na hindi na whole number ang pinag-uusapan natin, kundi yung maliliit na values sa decimals. Okay. So ngayon, ilang 16 meron sa 110? Okay, let's think. Let's think of 5. Okay. 5 times 6, 30. 5 times 1 is 5 plus 3, 8. So, yun ang puproduce natin dyan. Magpuproduce tayo na 30. Okay, yung 30, hindi pwede. Bakit? Kasi, pwede pa natin ibawas yung 16. So, imbis na 5, gawin natin 6. Gawin natin lahat. Okay, 6 times 6 is equal to 36. 6 times 1 is 6, plus 3 is 9. Okay, si
0 minus 6 cannot be. Borrow 1 from 1. 1 becomes 0. 0 becomes 10. 10 minus 6 is equal to 4. And then, ito, 1, 0, 10 minus 9 is equal to 1. So, we are left with 14. So, for this one, magdagdag ulit tayo ng 0. So, ngayon dito, ilan kaya ang 16? Okay, kung meron tayong 96 ay 6. Magdagdag natin ang dagdagan. Let's try 8. Okay, 8 times 6, 48. 8 times 1 is 8 plus 4, that's 12. So, tingnan muna natin. 0 minus 2, 3, 1. Okay, so ito pwede. So, pwede 8. So, okay. 0. 10, 1. Okay. So, from this, magdagdag ulit tayo ng 0. Okay. So, ilan 16 meron sa 120? So, kung sa 96 naka-anim tayo, maybe we can have 7. Okay. 6 times 7 is 42. Okay. Carry 4. 7 times 1 is 7. Plus 4 is 11. So, 0 minus 2 cannot be. Borrow 1 from 2. 2 becomes 1. 0 becomes 10. 10 minus 2 is equal to 8. So, with 8, dagdag ulit tayo ng 0. Ilang 16 kaya meron sa 80. So, kung sa 80, di ba, 8 times 10 yan. Kung sa 16 times 2. So, 5. 5 times 6 is equal to 30. 5 times 1 is 5 plus 3 is equal to 80. So, from here, we now have the value of 0.6875. So, yun ang dadagdag ngayon natin. 0.6875. Okay. So, ito yung approximate value para sa square root of 75. Let's check. Sa calculator, okay, clear all, square root button, and then type in 75. So, the value, the exact value is 8.6602547844386 and so on and so forth. Napakahaba, no? Pero sigurado naman, pag gagamitin niya sa exam, i-round up din to a certain degree. So, kung mapapansin niyo dito, yung ating approximate value ay 8.68. I'm sorry, 6,875 10,000. Yan. 6,875. Yung actual value, 8.66. Sige, yung ating actual value, i-round up natin sa nearest tenths. Ito, tenths na to. So, ano yung katabi niya? 6. So, ang mangyayari kay 6 plus 1. So, ang mangyayari, 8.7. So, ito, pag ni-round up natin, magiging 8.7. O, ito naman, yung ating approximate value. 6, katabi niya ay 8. Rounding up to the nearest tenths. Ano yung katabi niya? 8. So, si 6 magiging plus 1, it becomes 8.7. So, in a way, pwede na rin siya for approximation. Okay po? So, that's it. Sana, magamit nyo ito for the review, especially for the Pythagorean theorem for right triangles, and also for solving that equation, since gagamit ka na square root, pwede nyo gamitin itong approximation of getting the value. Again, pag approximation, malapit, closest to the actual answer. Sana nagamit ito for the review.